Ang pagkakaalam ko maraming, Ilocano at maraming, sumusuporta kay BBM pero hindi. Maraming Bisaya at, ang sigaw talaga nila dito hindi ito baluarte ni BBM, hindi na, kasi baluarte 'to ng mga nabudol ni BBM na dati, gustong-gusto si BBM pero ngayon talagang sila nakita mismo nila, eh. Ginawa ito ng, administrasyon sa sarili nila kaya nawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanila. So, ayaw na, nadala na. Partner, panalo tayo dito sa Hawaii. Wag Opo. lang magkadayaan. Mm. Sa mga hindi lang sa Hawaii, sa aking nakikita yung mga OFW talagang mahal na mahal si PRRD, si Tatay Digong. Kamusta yung mga kababayan natin? Though, yung pinaka-massive na talagang sabayang pagtitipon ay last birthday ni former President Rodrigo Duterte. Talagang hindi rin nagpahuli. Kahit na medyo after na ng ilang araw, pero yung mga kababayan pa rin natin ay talagang nandun pa rin yung kanilang matinding pagpapahayag ng suporta. Kamusta yung mga naging naganap dyan, Coach Oli? Eh, patuloy pa rin yung init nila, 'di ba? Nung nag-birthday si Tatay Digong, talagang mainit na mainit ang ating mga kababayan dahil siyempre ang pakiramdam ng marami at ako'y isa sa kanila na kinidnap ang ating presidente, no? And hanggang ngayon, yun pa rin ang sigaw nila. Talagang galit na sila sa hindi naman natin sila binibigyan ng dahilan para sila ay magalit, pero yun ay talagang galing sa puso nila, eh. Kikita naman natin sa hindi lang dito sa Hawaii, sa lahat ng mga naatinan nating rally, organic, eh. Yung puso talaga nila, yun ay sigaw ng iyak na grabe na kaabusado itong gobyerno natin. Even yung kanilang hinahangaan na maraming nagawa sa bansang Pilipinas ay ganun-ganun na lang, parang pinamigay. Parang pinamigay na isang tuta. Ganun ang pakiramdam ng marami. So, hindi natin sila masisisi dahil kahit ako nararamdaman ko 'yun. So hindi natin 'yun ang talagang sinisigaw nila. Ibalik si Tatay Digong dito, Opo, at partners. yung mga kababayan natin diyan mula sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Oo, iba't iba. Actually, nagtanong sila kanina kung sino dito mga Ilocano, Bisaya. Ako nga, ang pagkakaalam ko, maraming Ilocano at maraming sumusuporta kay BBM pero hindi. Maraming Bisaya at ang sigaw talaga nila dito, hindi ito baluarte ni BBM. Hindi na, kasi baluarte to ng mga nabudol ni BBM na dati, gustong-gusto si BBM pero ngayon talagang sila nakita mismo nila, eh. Ginawa ito ng administrasyon sa sarili nila kaya nawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanila. So, ayaw na, nadala na. Partner, panalo tayo dito sa Hawaii. Wag Opo. lang magkadayaan. Mm. Sa mga hindi lang sa Hawaii, sa aking nakikita yung mga OFW talagang mahal na mahal si PRRD, si Tatay Digong. Kanina, napanood ko rin, marami din ang nagbigay ng parang mga testimonya nila. Ano ba yung mga Mm. specific na mga kwento nila, ikinwento nila dyan sa harapan ng mga Filipino community? Una nga, yun nga, hindi hindi ito baluarte, 'no? Yun lang, yung puso nila, mga galit nila sa gobyerno. Eto, lalo na kanina, naghihiyawan ng tao nung nakita yung picture ni Torre, 'no? Gano'n, eh. Yun, galit ang taong bayan, eh. Alam mo yung sinasabi ng gobyerno natin na inciting or ginagalit ang taong bayan? Hindi. Bakit nyo sisisihin ng vloggers na ginagalit ang taong bayan? Kayo ang gumalit sa... Ganun ba kami ka-influential para pilitin naming magalit ang taong bayan? Kung ang taong bayan ay busog, hindi magagalit yan. Kung ang taong bayan ay nakikinabang sa proyekto ng gobyerno,
Hindi mo pwedeng galitin yan. Sila ang gumagalit. Ginalit nila ang taong bayan. Hindi naman natin pinipuwersang magalit ang taong bayan. Sa katunayan, kahit baliktarin natin, sabihin ko sa taong bayan na huwag silang magalit, hindi mo na maaawat ang galit ng taong bayan dahil sunod-sunod eh. Ginawa sa kay OJC, tapos ginawa ngayon kay Tatay Digong. Tapos ito may balita na naman tayo na even si BP Sara ay tinanggalan ng security. Anong iisipin ng taong bayan? Talagang magagalit. Sinong matutuwa sa ganong klaseng administrasyon? Opo, and kumbaga patunay ito na bagamat abala yung mga Pilipino dyan, kasi alam naman natin kung ano yung punot dulo, kung bakit nakikipagsapalaran sila sa ibayong dagat, nagsasakripisyo sila na mawalay sa kanilang mga kaanak, ay para may maitulong sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Pero hindi sila bulag. Kahit na focus sila sa kanilang trabaho dyan, hindi sila bulag sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. For sure yan, nag-uusap yan ng kanilang mga kamag-anak na ano mga ganap dyan sa Pilipinas. Or pwedeng, kasi accessible na sa social media, yung mga balita, yung mga ganyan. Tapos may tatagpi-tagpi na nila mismo kasi unlike dati na ang pamamaraan lang sa pagkuha ng mga impormasyon ganap sa isang bansa ay dyaryo, telebisyon at radyo. Ngayon, napaka-available na ng mga impormasyon na Coach Oli dahil nga dito sa pag-usbong ng social media. Tama ka dyan, partner, kasi ang isa sa mga mahirap na mabudol, itong mga OFW. Bakit? Kasi nakikita nila yung development sa kung nasang bansa sila, tapos nakikita nila kung gaano lumulubog yung bansang Pilipinas. Siyempre, kahit wala sila sa Pilipinas, nagpapadala yan. Kanina nga, ang sigaw ng taong bayan, ayaw na nilang magpadala ngayon sa Pilipinas kasi kukurakutin lang eh. Diba? Kung meron lamang paraan ng kanilang mga kamag-anak doon na para masuplayan or yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw ay kakayanin naman nila, ayaw na nga nila eh. Ayaw na nga sana nila magpadala, no, hanggat sa maaari dahil alam nila wala, ang makikinabang lang din ang gobyerno. 'Di ba? Kasi lahat naman ng galaw mo may tax eh. O saan mapupunta 'yun? Di sa bulsa lang nila. So ganun yung ng mga kababayan natin dito. Bagamat sila ay nung una ay bumoto sila dahil kay Marcos, dahil nga kay BP Sara, no? Pero mulat na sila partner. Mulat na sila sa pangbubudol dito sa ating ginagawa sa ating sa taong bayan, sa bayan natin, sa hustisya. Actually, wala na nga hustisya eh. Wala nang inaasahan kung ano na lang ang maisip nila, palulusutan na lang, tapos gagawin na lang nila. Sila na. Parang hari nga ang datingan dito, partners. Kita naman nila yon. Bagamat syempre ang ating mga kababayan ay medyo mas maganda ang dinadanas nila dito dahil syempre maayos ang gobyerno, hindi katulad ng Pilipinas. Pero nagpapakahirap din sila eh. Nagtatrabaho sila dito para matustusan ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Masakit para sa kanila na ganyan pang kinalalabasan ng Pilipinas. Wala, palubog talaga, partners. Coach, kamusta ang kampanya natin dyan para kay number 53, kay Pastor, sa pagka-senador? Ano ang feedback na nakukuha mo sa mga taga-Hawaii? Sure win. sure win na to. Sure win. Basta walang dayaan, sure win to. Kasi nakita naman nila kung ano yung ginawa kay Pastor Kibuloy, parang naging replay din ng ginawa kay Tatay Digong. Talagang pinaspas, nilagpasan ng due process. Nakita nila yon, alam na nila yon. Hindi gaya sabi ko, hindi na mulat na sila, hindi mabubudol eh. Kaya ito sure win unless magkadayaan. Kaya nga ang sigaw kanina kasi nung may mga lumalapit sa akin, ang sinasabi ko sa kanila, straight tayo ha, huwag niyong kakalimutan si Pastor Kibuloy.
Diba? Sabi nila, Coach, magkakadayaan naman. Yun ang laging sinasabi, magkakadayaan naman. Sabi ko, huwag nating isipin yun. Kasi kung iisipin natin magkakadayaan at hindi natin gagawin yung parte natin na bumoto ng tama dahil iisipin natin magkakadayaan, labanan natin yung dayaan. Paano ba natin lalabanan ng dayaan? Kailangan tambakan natin. Napaka-importante na malaki ang lamang. So sabi ko, wag lang tayo ang bumoto dito sa Hawaii. Kailangan make sure yung mga kaibigan ninyo, kapamilya ninyo sa Pilipinas, lahat, pati kaaway ninyo, ikampanya nyo na straight ang Duterte kasi kung hindi, yung gutom lalala pa, yung pang-aabuso lalala pa. Kung hindi lumusot itong 10 at dikit, kahit panalo tayo pero dikit, matatalo tayo dyan. Madadaya yan mga partners. Kaya kailangan talagang convincing, talagang ikampanya natin ng maayos para sa ganun ang safety net natin ay tambakan. Doon lang tayo makakasiguro, partner. Opo, at lalo na may mga concern ng mga OFW coach, no, sa proseso ng online voting, no? Kasi ito yung pinakauna natin na magsasagawa ng online polls. Ano ba ang pangamba, agam-agam? Ano bang komento ng ating mga kabayan dyan sa Hawaii? Ayun nga, wala silang tiwala. Wala silang tiwala. Kaya lang kasi, even me, ako wala akong tiwala. No? Kung tatanungin niyo opinion ko, wala akong tiwala. Kaya lang ayoko ilagay sa isipan nila yun eh. Kasi kung nilagay natin sa isipan nila yun, na dadayain lang, wag na kaming bumoto, lalo tayong talo sa ganun. Sa ganung pamaraan, pag iniisip natin, tapos wag na, pare-parehas lang yan. Yung ganung attitude, pare-parehas lang yan. Madadaya lang yan eh. Papakahirap pa tayong boboto. Talo tayo sa ganun. No? Kaya dapat talagang bumoto tayo. Sabi nga, dapat double na kasi malapit na ang eleksyon. Double the effort na tayo. Oo, as if nakadepende ang buhay natin dito sa 10 ito. Dapat ganun ang ano. Kasi hindi lang si Tatay Digong, ang susunod niyan, tingnan nyo partner, si BP Sara nang huhulihin. No? Yan ang malaking kutob ko dyan dahil kung hindi umuubra yung kanilang mga pamamaraan, magkakagipitan. Anong proteksyon natin? Dapat meron tayo kaalyado dyan sa Senado. Kasi kung ang mananalo dyan, 2, 3, wala ding kwenta. Diba? Hindi nila kakayanin. Napaka-importante, majority tayo sa Senado. Kaya yung 10 na yan, hindi pwedeng may maiwan dyan kahit isa. Kailangan solido natin yan, partner. Lalo pat, tama ka coach, numbers game ang Senado. Para sa 4, 2 lang ang kaalihado natin sa Senate. Pagdating ng 20th Congress, hindi mo maharang o hindi mo maaprubahan. Maipapasa yung mga crucial na mga panukalang batas, coach. Oo, sigurado yan. At hindi lang yun. Pag talagang hindi, halimbawa, no? Kahit manalo tayo at dahil konti lang ang lamang at nadaya tayo at ilan lang ang lumusot dyan, pagpalagay mo kunwari, 3 lang, sigurado yan, mai-impeach si BP Sara. Correct. Sure yan. Talagang hahawakan na nila yung Senado. So, ang Kamara naman, wala na tayo kasi nakasampa na impeachment. So, nasa ano na tayo eh. Nasa Senado na tayo. Ma-impeach yan. Kaya, yun ang pinaka-importante. Dahil, pag na-impeach si BP Sara, kahit barangay captain, hindi na siya makakatakbo. So, very crucial. Very, very important yung election ngayon. Pag hindi lumusot yung 10, may impeach si BP Sara. Pangalawa, lalo silang tatapang. Ang ano dyan, magiging doble ang tore. Magiging doble ang abalos. Ganun ang kalalabasan niyan. Yung gutom natin, magiging doble. Yung flood control project, magiging doble. Yung ayuda na yan, lahat ng ayaw natin na ginagawa ng gobyerno ngayon, magdodoble yan. Gusto ba natin? Siyempre, ayaw natin yon. So malaking bagay itong 10 na ito. So dapat yan ikalat natin. Sabi ko sa kanila. Again,
this is not the time to rest. Itong susunod na weeks or month bago mag-election. Tama, no? Mga 1 month na lang. 36 days. So, trabaho. Oo, trabaho na tayo. Kampanya natin, todo-todo. Tsaka coach, alam mo, Pero maganda naman, maganda ang tanggap. Sige, partner. kasi alam mo, crucial sa trabaho ng mga mambabatas yung oversight functions, no, ng Senate at ng House of Representatives. Halimbawa, sisingilin mo kung paano ginastos, paano ang budgeting, saan nilagay, paano ang disbursement. Trabaho yan ng mga senador at ng mga kongresista, lalo na ng mga senador. Coach, oversight functions. Pag maayos ang mga senador at malakas ang kanilang oversight functions, mas matindi ang transparency kung saan talaga napupunta ang pondo ng bayan. Pondo nating lahat yun, Coach. Partner, medyo di ko nadinig yung bandang dulo kasi medyo napuputol-putol, no? Malinaw ba tayo? Yes, Pero Coach. anyway, gaya nga ng nasabi ko, ano yan, patong-patong yan eh. No? Bukod dun sa impeachment ni BP Sara, yan sinasabi mong mangyayari dyan sa Senado, pagka hindi lumusot yan, paano pa natin kukurikin yan, yung mga budget na yan? Wala na talaga tayong proteksyon. No? Wala na tayong kumbaga safety net. Paano natin sasagipin ng pagdaus-dos ng ekonomiya natin? Wala na. Pag nahawakan na nila yan, isipin mo, you have the speaker. Wala naman atang kalaban si speaker ngayon, di ba? So chances are maging speaker yan. Hawak nila ang speaker, tas hawak pa nila ang Senate. Wala na tayong patutunguhan. Daus-dus, lahat yan, lahat ng problema. Yung 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 vice scam na yan, talagang isiniwalat lang yan nila Tatay Digong. Kung hindi isinawalat yan, lusot-lusot yan, dire-diretso yan. Na blanco yan. Magic nila yan. So may sumilip lang yan. Pero tingnan natin, sinilip man ng Senado. Hindi nila sinilip yan. Sinong sumilip niyan? 'Di ba? Si Attorney Vic, si Tatay Digong at saka yung isa, yung sa taga Davao Si din. Congressman nakalimutan Ungab. ko. Ungab, tsaka may isa pa, si Former Speaker Alvarez. Bebot Alvarez. Alvarez. So, sila sumilip. Wala naman galing sa Senado. Walang umimik dyan. No, buti may umimik pa. Pero tagalabas ang umimik. So, imagine mo yun. Di ba? Pagkahawak pa nila Senado, wala na. Wala na talaga tayo. Goodbye Philippines. Ang kalalabasan ng bansa natin. Oo, lalo pat nabanggit ng dating Pangulong Digong at ni VP Sara na perpetuation, Coach, no? Ito yung mga salita galing mismo kay VP Sara at kay PRD. Perpetuation in power, no? Yung pagpapanatili na sila na lang, papatuloy na lang nila yung kanilang termino. Parang ganun, Coach. Yan ang talagang opinion ko dyan. Itong napakaagang pag-atake sa mga Duterte, yan ang kanilang ultimate goal. Yan ang end goal nila, na they continue in power. Kaya nga ini-eliminate kasi ganun po kalakas si BP Sara. Alam nila yon. And isa sa pinaguhugutan ng lakas ni BP Sara is si Tatay Digong. Siyempre, kaya nga tinapon sa ICC si Tatay Digong para wag makatulong dito sa kampanya ng PDP. And wag din makatulong dito kay BP Sara.